Nakita ninyo ito mga kababayan? Ano yan, Mr. Maravillas? Parang ang tigas ng braso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang lakas-lakas pala mga kababayan ng ating Pangulong BBM. Kaya niyang magbuhat ng isang sakong bigas. Namimigay ng mga smuggled. Smuggled na bigas. Pumunta siya ng Zamboanga. 4,000 sacks. Kita ninyo sa likod niya. Napakaraming mga sako-sakong bigas. 4,000 sacks ng bigas. Smuggled po ang pinamigay sa mga mamamayan. Kaya yung mga duda po na yung 20 pesos na per kilong bigas is not possible. Anong hindi possible yung 20 pesos? Sabi ng ating Pangulo, it is still possible. Tiwala lang. Yung libre nga, possible. Yung 20 pesos per kilo pa. Di ba? Pero nga, anya, Mr. Maravillas, galing sa mga smugglers. Galing po sa mga smugglers talaga. Buti nga sa inyo. So, hindi kayo magkinabang sa inyo mga illegal na kalakal. Ang magkinabang ngayon ng inyong mga inismuggle na mga bigas, yung mga mamamayang Filipino, yung mga mahirap. Di ba wow? Hindi iwawan niya, Mr. Maravillas. Talo kayo pag hindi kayo tumigil. Gagawin ng ating administrasyong Bongbong Marcos ang lahat para masawata yung inyong mga masasamang gawain. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga masasayang balita. Di ba? Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pamimigay ng bigas. Di ba? Ito po yung patunay mga kababayan. Walang shortage sa pagkain. Walang shortage po sa bigas. Napakaraming bigas ang tinatago lang ng mga rice cartel po. Kaya tuloy-tuloy yung operations ng ating gobyerno ngayon. Ito yung patunay po. O di ba? 4,000 na sako ng bigas yung pinamigay sa Zamboanga lang po ito. At yung mga nakumpiska dito sa sa Bulacan, inaayos pa po. Pag yun hindi makapagpresenta ng mga dokumento na it is in order, 200,000 sacks po yon, worth more than 500 million pesos. 500 million worth na bigas yun nung nakumpiska po ng mga taga-customs sa Bulacan. Baba po ng bigas sa mga kadiwa. What? O di ba? Jackpot yung ating mga mamamayang Filipino. Kasi makakabili sila, mga kababayan, ng napakamurang bigas. 25 pesos yung bintahan po sa kadiwa eh. So, sabi rito sa balita mga kababayan released by the Office of the President, President Ferdinand Marcos Jr. in his ongoing effort to combat rice smuggling led today's distribution kahapon po of a total of 4,000 sacks of confiscated smuggled rice to the less fortunate families in Tungawan, Zamboanga, Sibugay, and San Roque, Zamboanga City. The President also distributed the following 1 million worth of 1 million pesos worth of DA Kadiwa Financial Grant Trading Capital po. So namigay din po mga kababayan ng kapital para doon sa mga gusto na magnegosyo. 1.5 million worth of DA Kadiwa Financial Grant, Vehicle and Working Capital. So,
tinuturuan na rin mga kababayan, yung mga ordinaryong mamamayan na mag-engage sila sa business, yung negosyo ng mga smugglers. Pero ito po, hindi para mag-smuggle, kundi mag-engage sa legal na paghahanap buhay, pagninegosyo po, tinuturuan po. Sila yung magtitinda-tinda ng bigas. O di ba napakaganda? 59,000 pala. 59,043 worth of assistance certificate from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 76,620 pesos worth of mackerel drift. Gillnet para po doon sa mga mangingisda para may magamit sila. Ang tawag dito sa amin yan, pangke. Fishnet po, fishnet. 4,000 worth of 8 rolls of PE rope. 120 million pesos worth of assistance under the tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Department of Labor and Employment, DOLE, at 530,000 worth of DOLE livelihood assistance. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Siya mismo yung nanguna. Yan ang presidente. Yan niya si Inday. Kumusta, Mr. Maravillas, si Inday? Busy po sa confidential funds. Busy-busy yan po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung talagang totoong busy po sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. So maliban sa mga nasamsam ng Bureau of Customs na sakusakong premium rice, tumanggap din ng sari-saring tulong ang mga beneficiaryo ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ng Department of Labor and Employment sa Zamboanga City. O ito yung sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos siguro doon sa challenge ni Cayetano na magpakitang gilas anya kayo dyan sa DA. What? Hindi man kailangang magpakitang gilas, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanino man. Ito normal po na trabaho ng isang Pangulo na totoong naglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino at may puso sa ating mga mahihirap. Yan po. Ayan po yung mga assistance na ibinigay. Kaya ituloy lang ninyo yung mga pag-smuggle na mga bigas para marami ang makukumpiska ng ating gobyerno, ng mga taga-Bureau of Customs, na magagamit para sa ganitong mga programa. Tingnan natin kung magpapatuloy pa kayo sa mga illegal na gawain ninyo. Kaya tuwang-tuwa yung mga mamamayang Filipino, sabi rito, "Go, go, Mr. President, ipamahagi po ang bilin ng inyong ama, Apo Lakay. Kayamanan ng bayan para sa taong bayan." Sabi ng isang nag-react, "Bakit parang espesyal mga taga Mindanao? Napakarami pang mga 4-piece dyan, kahit hindi naman mahirap." Yan lang ang mga tao gito, hindi makontento. Ngayon lang naman po, nagkaroon ng ganitong pangalawa yata, mga kababayan. Pangalawa pa lang ito sa Mindanao. Napakalawak yung Mindanao po. Sabi ni Ram Laurel, "Good job, mahal naming Pangulong BBM at sa BOC. Dapat bosisiin ninyo rin ang mga yosik dyan sa DA. Mukhang salungat sa mga adikain ninyo po, lalo na po yung Sebastian. Kaduda-duda mga pinagsasabi, abay wala daw kartel. Pinagtatakpan pa mga friends niya po yata." Tagapanood yata natin ito, mga kababayan. Sabi ni Norman Sulamo, "Keep it up, PBBM. You are doing a great job." Sabi ni Charlie J. Alquesa, "Dapat dyan mga rice farmland.
taga-harvest directly government magbili ng palay ng farmer at i-check din ano klase binhi ng palay angkop ang itanim sa palayan. May nalalaman din pala ako kapag may binhi binibigay from government, hindi by fair pagbibigay ng mga namamahala sa Rice Farmer Association. And in the end, yung wala kaya bumibili ng binhi, pataba, tiwang-tiwang palayan nila. Kaya pag private trader bilhin palay sa farmer ng mura, si trader naman papatungan ng labor cost, process cost at loading cost na tag 10 pesos per sack. Nag-utos na po ng rice inventory yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa National Food Authority at ni-raise na din po yung buying price galing sa 19 pesos to 21 pesos yata yon per kilo at saka dapat i-increase yung punuin yung mga bodega. Ito po yung balita, mga kababayan. Basahin ko sa inyo. Sabi rito, Marcos wants to increase NFA rice buffer stock. Marcos malasakit for farmer scene as NFA hikes buying price for palay. Tapos may proxy na din yata mga kababayan, may pinagkakatiwalaan na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na taga Ilocos din na kanyang USEC, nilagay niya as USEC mga kababayan sa Department of Agriculture. Ito yung binulgar po ni Bobby Tiglao. Ibigay ko po sa inyo mamaya. Dito muna tayo sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa National Food Authority na kailangang punuin nila yung kanilang mga bodega para mga kababayan may pasiguro tayo sa mga lean months. Sa panahon ng lean months, doon nagsasamantala yung mga rice traders. Tinatago muna nila yung mga bigas. Pero kung marami tayong buffer stocks, hindi sila makapaglalaro. So ito yung utos ng ating Pangulo. The National Food Authority should increase its rice buffer stock to control price surge. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos during that occasion, yung namimigay siya ng mga sako-sakong smuggled na bigas. Yun na kumpiska ng ating Bureau of Customs. Marcos Jr. made a statement during the distribution of rice to various beneficiaries of Pantawid Pamilyang Pilipino Program doon po sa Zamboanga, Sibugay. Ito po yung mga iba pa. Ito po yung mga iba na kabibili lang ng National Food Authority. Itong season na to. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin. Gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng presyo. Meanwhile, mga kababayan, sabi ng pinsan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez, that the decision of the government to purchase palay on higher price has shown the compassion of President Bongbong Marcos towards local farmers para hindi malugi yung ating mga magsasaka. Di ba yun ang reklamo ng ating mga magsasaka? Mura yung bili sa kanila ng palay. Kaya binibinta nila yung kanilang mga ani sa mga rice traders. Ngayon na in-increase na ng ating gobyerno at may utos yung ating Pangulo na punuin yung mga bodega, then ito yung solusyon mga kababayan para hindi makapaglaro yung mga ganid na negosyante ng bigas. So sabi rito, this shows the malasakit of our President towards our farmers who have been working very hard for us to achieve food security. We should always take care of them. Sabi ni Martin Romualdez mga kababayan.
Our farmers have been the ones giving us food on our tables. So let's give them the respect that they truly deserve. Pangulo na din po ang mga banat niya, no? Ni Martin Romualdez, kaya na-insecure po yung mga supporters ni Inday. Yung mga vloggers ni Inday po. Banat ng banat po. Mga kababayan, pilit na pilit yung kanilang promotion kay Inday na busy-busy sa confidential funds. Di ba? O, sabi ng speaker, that is why our president still sits as agriculture secretary in a concurrent capacity. Hindi pa niya umaalis yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Romualdez said, the president wants to make sure our local prices are stable regardless of what happens in the world market. The National Food Authority Council chaired by the President had set the buying price at 19 pesos to 23 pesos per kilo for dry palay and 16 pesos to 19 pesos per kilo for wet palay at the farm gate level. So sabi rito po, the Speaker has also called for more support to Filipino farmers to enhance their capability to produce rice that will lessen the country's need to import rice. Kaya yung mga sinasabi ng mga critics na parang wala mang ginagawa yung ating gobyerno, mga bulag siguro kayo. Bulag nga niya, Mr. Maravillas. So sabi ng speaker, mga kababayan, we must prioritize strengthening the resilience and growth of our farmers. This means investing significantly in them by providing them advanced training, the latest technology, and modern infrastructure, all of which can uplift our farming community and make them more competitive with enhanced yields. Sabi ni Martin Romualdez, kita ninyo kung magsalita yung speaker po. Bagay na pumalit. Ito yung tama na bagay na mag-succeed sa ating Pangulong BBM. Parehas yung vision nila, mga kababayan. He also underscored the need to provide accessible financial schemes such as low-interest loans and grants that can empower farmers to innovate and scale up their operations and to facilitate direct market access, to eliminate middlemen, to ensure the farmers receive better prices for their produce. Ito yung mga dinidiscuss natin, mga kababayan, na dapat direkta turuan yung mga farmers na maging entrepreneur. Di ba? Hindi lang sila nagpo-produce, nagtatanim ng palay, kundi pati yung pagbebenta ng palay directly to the market, dapat matutunan ng ating mga farmers. Yung pagiging negosyante. Di ba? Dapat farmer, entrepreneur sila, mga kababayan. Yung mayaman po, yung mga rice traders po, mga middlemen, sila yung nagpapatong lang, mga kababayan, ng presyo ng bigas. Wala man silang sakripisyo sa pagtatanim. Pero sila yung yumaman. Habang yung mga magsasaka, nananatiling mahihirap po kasi wala silang knowledge kung paano. Wala silang kaalaman kung paano magnegosyo. You see? Sasabi rito, Romualdez also stressed that when supply is sufficient, consumers are assured of affordable rice and farmers are guaranteed a fair and sustainable income. Ngayon, sabi rito sa balita, may pinagtitiwalaan na yung ating Pangulong Bongbong sa Department of Agriculture. At ang sabi, mga kababayan,
Malamang ito yung mag-succeed sa ating Pangulong Bongbong as DA Secretary sa mga susunod na araw. Ito, mga analysis man lang po ni Bobby Tiglao sa kanyang tingin. Kasi wala pa naman pong pinalalabas na statement galing po sa palasyo. Sabi dito sa news release ng Politico News, proxy ni Marcos, DV Sabiliano could be most powerful official in DA. Sabi po sa ulat. Yan ba? Proxy daw ni Marcos? Yun ang tanong. Ito po si Sabiliano. Bantayan natin kung ito yung lilitaw na take over as DA Secretary po. Para may idea na po tayo. Hindi pa tayo sigurado, mga kababayan. Sabi rito sa balita, former Ilocosur Representative Deogracias Victor Sabiliano could be the most powerful official in the Department of Agriculture. Ex-Cabinet Secretary Bobby Tiglao said. In his September 13 column for Manila Times, Tiglao said Sabiliano was appointed DA Undersecretary last July, has the advantage of being close to Marcos as fellow Ilocano. Sabi rito, while his designation is Undersecretary for Livestock, Sabiliano could turn out to be the most powerful official in the department as he has Marcos' ear, both having served in Congress and having been involved in local offices in politics. The former cabinet official said Sabiliano might be considered as Marcos' proxy in the DA because of his extensive political clout and network. Marcos has been the concurrent agriculture secretary since he assumed office last year. Sabiliano may be officially in charge of the department's work involving cows, pigs, and chickens, yet obviously, he would be the real Marcos proxy at the department, who may even replace him, which certainly would be very good for the country, sabi po ni Tiglao. So, ibig sabihin, yung senior undersecretary, si Sebastian po, na lagi man lang pong salungat. Hindi naniniwala po na may cartel. May rice cartel, laging salungat sa mga statements ng ating Pangulo at hindi rin naniniwala na ma-achieve po yung 20 pesos per kilo ng bigas na aspiration ng ating Pangulong Bongbong. What? Malamang mawala na yon totally sa eksena pagdating ng araw. Kaya pinapabayaan na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inaayaan na lang. Inaayaan niya. Kung wala kang paniwala, di sige, dyan ka lang. Pero yung Pangulo pala may tao na in charge. Gumawa na pala ng ibang tao. O ganyan lang ang strategy po. At siyempre, under observation pa rin kung uubra, mga kababayan. Gano'n naman talaga. Normal yon sa isang CEO na naglalagay muna ng mga tao at ino-observe sila, mga kababayan, sa kanilang performance at sa kanilang pag-uugali. Kung sila, mga kababayan, ay desidido na tumulong para sa pag-achieve ng mga visions ng ating bansa. Pag hindi, siyempre, papalitan yan. Normal yun po sa alinmang administrasyon. Parang yung sa Presidential Communications Office, di ba? Naglagay muna, mga kababayan, ng officer in charge. Di ba si Atty. Trexie, nang hindi umobra, laging sablay po yung mga trabaho, na pinalitan, mga kababayan. Si Garafil na
Yung executive secretary, ganun din po. Si Vic Rodriguez, pinalitan po ni Lucas Bersamin. Kasi saan ka man pulutin yan mga kababayan na yung senior undersecretary ng Department of Agriculture, yun sana yung appointment niya doon. Hindi naniniwala sa mga aspirasyon sa mga programa ng ating Pangulong Bongbong sa Department of Agriculture, si Leocadio. Pero ito yung statement ng ating Pangulo. 20 pesos per kilo of rice is still attainable anya. Tiwala lang po. Kasi talagang hindi natin yan ma-achieve kung mismo mga nasa ibaba, mga kasama niya sa trabaho, hindi naniniwala. So sabi ng ating Pangulo, there is still a chance that the 20 pesos per kilo of rice could be realized. President Marcos Jr. said on Tuesday kahapon, pointing out that once the agriculture sector anya, in the cost of production in the country would become stable and normalized, the goal would be reached. Maabot anya natin yan. May chance lagi yan. President Marcos said when asked by media if the 20 pesos per kilo of rice is still feasible. Kung maayos natin anya ang production at maging maayos, hindi na tayo masyadong babagyuhin at yung mga tulong na ibinibigay natin sa mga farmer ay magagamit na nila. So, pagka naging mas normal na niya ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga na maibaba natin ang presyo ng bigas. Tiwala lang kasi ang pag-achieve mga kababayan ng mga pangarap, ng anumang aspirations in life, our dream, mga kababayan, nagsisimula yon sa ating sarili, sa iyong paniwala. Sabi ko nga mga kababayan, you become what you believe. Di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang pupuntahan mo. Yun ang magaganap sa buhay mo. Pero kung at the very beginning mga kababayan, hindi ka man maniwala, talagang hindi mo yun makukuha. Tingnan ninyo yung mga tao na naniwala sa kung ano yung gusto nilang makamit na pangarap. Hindi man nakamit nila ng ura-urada. Wala mang ganong instant, magic lang. Wala mang ganon po. Hard work talaga po. And perseverance. Dapat ganon. Parang yung pag-aaral ng ating mga anak, naniwala kang mapapatapos mo yung mga anak mo, makakatapos yan. Pero, pag ikaw ay hindi naniwala na kaya mong mapatapos yung anak mo, ay hindi yan makakatapos. Unless gawa ng paraan ng inyong anak na mismo. Siya na mismo yung gumawa ng paraan para makatapos siya. Tulad ko, kung hindi ako naniwala na makaka-graduate ako, hindi ako gagraduate. Kasi sabi ng tatay ko, mga kababayan, tumigil ka na niya, hindi ko na kaya. What? So sabi ko sa tatay ko, ako yung gagawa ng paraan kasi hindi mo na kaya, di tulungan kita. Gagawa ako ng paraan para makapagtapos ako sa aking pag-aaral at ma-achieve ko yung maabot ko yung aking mga pangarap. Ganon lang yun mga kababayan kahit dito sa programa sa agrikultura. Kahit sa pag-achieve natin ng pangarap na maibaba yung presyo ng bigas, dapat may tiwala ka. Di ba ganon? Tulad din ng pag-angat sa buhay. Pag hindi ka naniwala na gaganda yung buhay mo, hindi talaga gaganda po. Di ba? Kaya tingnan ninyo yung mga nasa paligid ninyo, na mga kapitbahay ninyo, kakilala ninyo, na hindi naniwala na gaganda yung buhay nila. Ayun, tumandang mahirap. What? Mindset lang yan. Mindset. Tabang mindset. Positive mindset. Pero kung maraming mga negative people sa paligid mo, iwasan natin yung mga negative people. Di ba?
Kaya ko po, iniiwasan ko yung interaction natin sa mga dilawan. Iniiwasan ko. Pinagtatawanan ko na lang ang kanilang mga statements. Kaya lagi kong pinagtatawanan dito yung mga dilawan para baka lagi kako magising. What? Hindi na yan, Mr. Maravillas, magigising. Yung iba po, nagising na. Naging Marcos supporter na po. Yung iba na nahimik na lang. Kasi siyempre, hiyang-hiya na sila. Baga lang mga kababayan, gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.